God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayo, mountain movers? Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin sa bawat araw ng ating buhay. At muli, nagpapasalamat tayo sa Kanya sapagkat lagi tayong may katiyakan sa buhay na ito na tayo ay hindi pinababayaan. Sa halip tayo ay sinasamahan ng ating Diyos na buhay saan man tayo pumunta at anuman ang ating gawin. Marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Kanya. Noong nakaraang taon ng 2023, kung papaano niya tayo iningatan, pinatnubayan, pinagkalooban ng kalakasan, biniyayaan ng Kanyang mga pagpapala gaya ng tubig, ng hangin, ng magandang kondisyon ng pangangatawan, at pag-iingat sa bawat araw ng ating buhay. Naririto tayong lahat at patuloy na napapakinggan natin ang salita ng Diyos at ang taong ito ng 2024 ay muling inihahandog natin sa Kanya na Siya ang gumabay sa bawat isa sa atin maging sa ating mga mahal sa buhay. At totohanang suko natin sa Kanya ang ating puso, ang ating kaisipan, ang bawat araw na dumarating sa bawat isa sa atin. Mabuti ang Diyos sapagkat kahit kailan ay hindi siya nagpapabaya sa atin na nagtitiwala sa Kanya. At lahat na nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya o mabibigo. Kaya ang mensahe ko muli sa bawat isa sa atin sa araw na ito ay una, palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa kanyang salita sa 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 16, 17, and 18, give thanks to the Lord in every circumstances, for this is the will of God concerning you. Sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ay magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat una sa kaligtasang natamo natin nung tayo kumilala sa Kanya at nanampalataya. Sapagkat hindi pa man tayo namamatay nung tayo ay hindi pa kumikilala kay Jesus at Siya ay pinagahari natin sa ating buhay, tayong lahat na makasalanan ay patungong impyerno. We have been already judged. That's why all of us were entitled to go to hell because we are sinful by nature. Walang taong hindi nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Kung babasahin natin yung Revelations 21 verse 8, ang isa sa mga mabubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ay yung mga sinungaling. At alam natin na wala namang taong hindi nagsinungaling. Kung kaya't we are indeed entitled to go to hell because we lied. Therefore, we are all sinners. And because we are all sinners, talagang ang destinasyon natin ay walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Nagpapasalamat tayo ng lubos sapagkat tinuruan niya tayong manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang sabi sa Kanyang salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay buhay na walang hanggan. Romans chapter 3 verse 10, Romans chapter 6 verse 23. Ang regalo ng Diyos Amang sumasalangit sa bawat isa sa atin,
maging sa buong sangkatawang ito ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang hindi tayo mapahamak bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nung tayo ay kumilala kay Jesus, tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Isinuko natin ang ating buhay sa Kanya at ang ating pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. Kaya na bago ang ating destinasyon. Instead of going to hell because we've been already judged because of our sin, dahil si Jesus ang umako ng lahat ng ating kasalanan, tayo ngayon ay patungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Amang sumasalangit sa kanyang kaharian. At ito ang ipagpapasalamat natin sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan na kahit na ano pang maganap na hindi maganda sa mundong ito, we will end up in much greater place with our loving Father in heaven. And this is really priceless. Hindi kayang bayaran ng kahit na sinong tao ang buhay na walang hanggan na patungo sa kalangitan doon sa kaharian ng Ama. Kung kaya't ito ay libre sapagkat ito ay hindi kayang i-afford ng kahit na sinong pinakamayaman na tao sa mundong ito. We cannot afford this eternal life. We cannot afford this salvation. Kung kaya't it's free. It's free. Kaya ang sinabi doon sa Ephesians chapter 2, beginning verse 8, 9, and 10, it is not by your good works that you have been saved, but it is by grace. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa kung kaya't ikaw ay naligtas. Kung hindi, ito ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos at ito ay ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. Na tayo ay naligtas. Na tayo ay nahango sa apoy ng impyerno. Ito ay Kanyang grasya. Ito ay Kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. So, itong kaligtasang ito ay panghawakan natin sa ating buhay at lakaran natin na tayo ay tunay na ligtas, na tayo ay tunay na binago ng ating Panginoong Hesukristo at patuloy na binabago mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, mula sa kasamaan patungo sa kabutihan, mula sa punong-puno ng kasakiman sa puso patungo sa pagiging mapagbigay, maunawain, matulungin, mapagmahal, mapag-aruga, at may malasakit sa kapwa. So, day by day, we are increasing when it comes to our character because this is really our gift unto God that we are already saved by grace. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Kung kaya't ito ay dahil sa habag ng Diyos, nung kumilala tayo kay Jesus, unti-unting nababago ang ating buhay patungo doon sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. We are becoming mature every day. We are becoming more like Jesus every day. Nababago ang ating buhay at ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. At ito ay may gantimpalang matatanggap doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay punong-puno ng pagpapasalamat sa ating puso. Punong-puno ng pagpapasalamat sa ating puso na tayo ay binabago ng Diyos araw-araw
sa pamamagitan ng kanyang presensya na kasama natin, sa pamamagitan ng kanyang salita na ating nababasa, na pag-aaralan, sa pamamagitan ng kanyang salita na ating nadidinig tuwing araw ng Miyerkules, tuwing araw ng Linggo, o di kaya naman sa mga short reels, o di kaya naman ay sa YouTube. Instead na manood tayo ng Netflix, imbis na manood tayo ng kung ano-anong mga panoorin, ang panoorin natin ay mga preachings, mga quotations na magbibigay ng lakas sa ating pananampalataya, na magbibigay ng gabay sa ating buhay sa Panginoon, na magbibigay sa atin ng direksyon patungo sa kalooban ng Diyos, at ito ay tunay na ipamuhay sa ating buhay araw-araw. At meron tayong katiyakan na someday, somehow, whatever happens in this world, meron tayong uuwian doon sa pinuntahan na ni Nanay na kaharian ng ating Diyos amang sumasalangit. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya. We change destiny from hell to heaven. We change destiny from hell to heaven. Mga tagalangit na tayo, we are citizens of heaven. And therefore, patunayan natin ito sa pamamagitan ng binagong buhay. Ipawitness natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao sa paligid natin, na tunay na ang sino mang kumilala kay Jesus ay bago ng nilalang. Ang luma ay wala na at ang bago ay dumating sa kanyang buhay. At siya ngayon ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos na nagbibigay ng karangalan sa Kanya. This was really the intention of God even before time began. Maging doon sa umpisa ng buhay na nung nilalang niya si Adan at si Eva. People were created to give Him the glory. Nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan para magbigay ng kagalakan sa kanyang puso, para magbigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Kaya lagi natin pakatatandaan na we were made by God to give Him glory, to lift up the name of Jesus, to make His heart glad. No matter na kahit na anong sinasabi sa atin ng mga umuusig sa atin o ng ayaw ng pag-aaral ng salita ng Diyos o ayaw ng pagtitipon na kung saan ay pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Marahil sinasabi nila na tayo ay nasisiraan na ng ulo, na tayo ay nagbago na ng relihiyon, na tayo ay iba na at hindi na katulad ng dati. Totoong tayo ay iba na sapagkat mula sa masamang ugali, tayo ngayon ay nagiging mabuti ng tao sa ating kapwa dahil iniuugma ng Diyos ang ating buhay sa kanyang buhay na punong-puno ng kabanalan, kabaitan, pag-unawa, pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa mga magulang, pagmamahal sa ating mga kapatid, pagmamahal sa ating kapitbahay. At natutupad ang sinabi na love God, love others, then love yourself. Love others than loving yourself. Love God first, and then love others, and then last is our own self. Kaya
Nung si Jesus ay naririto sa mundong ito, everyone was full of gladness and wonders because of the wonderful things he was doing. Sapagkat ang mga tao ay nagagalak na kapag kasama nila ang Panginoon sapagkat napagpapala sila. Ganon din naman tayo, napagpapala mga tao sa paligid natin kapag kasama nila tayo at kapag nandun tayo nakasama nila. Lalo tigit sa lahat, napagpapala ang ating mga mahal sa buhay sapagkat kung tayo ay tatamad-tamad noon, ngayon ay masipag na tayo. Ang mga bata ay binabago ng Diyos dahil kumilala kay Jesus. Dating hindi naguhugas ng pinggan, ngayon kahit hindi mo na utusan, naguhugas ng pinggan, nagliligpit ng hinigaan, naglilinis ng bahay, masipag mag-aral. Kahit hindi utusan ng kanilang mga magulang, alam na nila ang kanilang gagawin sapagkat sila ay binibigyan ng katalinuhan ng Diyos ayon sa kanyang salita at binibigyan sila ng lakas ng Diyos para maging pagpapala sila sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang kapwa, at matuwa ang mga ito sa kanila. Matuwa ang Diyos higit sa lahat. Kaya ang bunga ng ating kaligtasan ay ang paggawa ng kabutihan. Kaya ang sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, itinalaga tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti na inihanda niya na noon pa. May inihanda na ang Diyos na kabutihan sa bawat isa sa atin na dapat nating gawin ngayon. Itinakda ng Diyos ang kabutihang ito noon pa man para sa atin upang gawin natin ngayon at mamalas ito ng mga mahal natin sa buhay, ng ating kapwa, at makapagbigay tayo ng kagalakan sa puso ng Diyos. So una, pagpapasalamat sa Kanya sapagkat marami pa siyang dapat na gagawin sa ating lahat hanggang sa matupad natin hanggang sa matupad ng Diyos sa atin ang mga pangarap na inilagay niya sa ating puso. And of course, hindi madali iyon. May mga pag-uusig, may mga hamon sa buhay, may mga problema, may tukso. But because siya ay kasama natin, magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Sapagkat nandyan ang lakas niya para sa atin. Nandyan ang katalinuhan ng Diyos para sa atin. Nandyan ang pag-iingat ng Diyos para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan ang kanyang salita upang maging gabay natin sa buhay na ito. Na anuman bagyo ang dumating, makatatayo tayo sapagkat matibay ang ating relasyon sa Kanya. Matibay ang ating pundasyon sa pagkakilala natin sa Kanya. Pinagtitibay natin ang ating pananampalataya at pinalalakas ito ayon sa pakikinig natin ng Kanyang salita at pag-aaral nito at maging sa ating pagbabasa. Pagbibigay ng oras sa pananalangin, pagbibigay ng oras sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, magpasalamat tayo sa Kanya. Yun ang una. Pangalawa, let us increase our faith. Let us build up our faith to the point na malakas at matatag. Na kahit na anong dumating na bagyo ng pagsubok, na hamon sa buhay na ito, problema, tukso, mananatili tayong nagtitiwala sa Diyos. Nananatili tayong matatag na nakatayo sa harapan ng Diyos at tinutupad ang kanyang kalooban. At dahil dito, ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay nagagalak sa ating buhay.
Kung kaya't masusurprise tayo na tayo ay sinusustain ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Nandun ang kaluwagan ng buhay. Nandun ang kapayapaan ng buhay. Ang sarap at mahimbing ang tulog. Bakit ba hindi mahimbing o masarap ang tulog? Sapagkat wala ang kapayapaan. Nagiging masarap ang tulog, nagiging kumpleto ang tulog kapag may kapayapaan sa puso at isip. At kapag tayo'y nagbibigay ng karangalan sa Diyos, natutuwa ang Diyos, may kapayapaan ang ating puso at isip. Kung kaya't mahimbing, masarap ang ating pagtulog. Ang key ay pagpapalakas ng pananampalataya. And because we are strong in faith, we are strong in the Lord and in the power of His might, all things are possible. Naluluwalhati ang Diyos at nagbibigay ang Diyos ng pagpapala at bigla na lang tayong masusurpresa sa ating mga buhay. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Kanya. Sapagkat ang pagtitiwala, ang pananampalataya ay nag-aalis ng takot sa ating puso. Nag-aalis ng kagulumihanan sa ating isipan. Nag-aalis ng kalituhan sa ating isipan. Kapag matibay, matatag ang ating pananampalataya, all things are possible. Katulad ni Abraham, matibay, matatag ang kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa Romans chapter 4, verse 19, he believed in the God who has the capacity to create new things out of nothing. He believed in the God who has the power to bring the dead back to life. And he was fully persuaded that the one who made the promise is forever faithful. Kaya kahit na siya ay matanda na at baog ang kanyang asawa na si Sarah, they waited for 25 years doon sa pangako ng Diyos na sila'y magkakaanak. Imaginin mo, 25 years yung waiting period. And yet, they thrive. Hindi lang sila nakasurvive, they thrive. Ibig sabihin, sila ay nagtagumpay ng may kagalakan at mabunga ang kanilang buhay. Hindi sila nag-survive. Hindi sila nag-survive. Yung, ay, sa wakas, nakaraos. Ay, sa wakas, nagtagumpay. Pagod na pagod. Hindi. Thrive. They just enjoy their waiting period with gladness in their hearts, with praise and worship unto the Lord, with thanksgiving unto the Lord. Nandun ang kagalakan, nandun ang pagtitiwala sa Diyos, nandun ang pananampalataya na gagawin ng Diyos kung anuman ang kanyang ipinangako. Kaya after 25 years, na-fulfill yung pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham at ni Sarah. At hindi lamang isang anak ang kanilang natanggap mula sa Diyos, kung hindi bansa. Imaginein mo, isa lang ang kanilang hinihingi na anak na tagapagmana ng pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Ang ibinigay ng Diyos ay bansa. God is so generous. Kapag ang Diyos ay nagalak sa ating buhay sapagkat napaparangalan natin siya sa ating ginagawa araw-araw, natutuwa ang Diyos dahil may pagtitiwala tayo sa Kanya. May galak tayo sa tuwing tayo ay mag-aaral ng Kanyang salita. Nagpupuri tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya.
higit pa ang kanyang ipagkakaloob kesa sa mga inaasahan natin. Kung gusto natin na tayo ay umunlad sa taong ito ng 2024, paunlarin muna natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Patatagin muna natin ang ating relationship sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos, pakikinig at pag-aaral ng Kanyang salita. Surely, nandun ang success, nandun ang katagumpayan. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, anumang bagyo ng pangangailangan ang dumating sa ating buhay, anumang suliranin ang dumating sa ating buhay, tukso man ito, mapagtatagumpayan natin sapagkat matibay ang ating relasyon sa Kanya, matibay ang ating pananampalataya sa Kanya, matatag ang ating buhay sa harapan ng Diyos sapagkat pinatatag ito ng Diyos at pinatatag din natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita, pagbubulay-bulay nito at pag-aaral. Amen? So, we want this year 2024 really a successful year for us and for our loved ones. Thanksgiving unto the Lord, and then strengthen our faith through hearing, through reading of the Word of God. Thanksgiving, praise unto the Lord. Amen. Praise God. At kung ano man ang ini-install ng Diyos o inihanda ng Diyos sa taong ito ng 2024 ay matatanggap natin ng lubos-lubusan. Kaya mountain movers, give thanks to the Lord in every circumstances, for this is His will, and then strengthen your faith unto Him. Be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. So this year, 2024, hallelujah, our goal is to give thanks unto the Lord in every circumstances and to strengthen our faith, giving Him the glory and honor na maparangalan ng Diyos sa ating buhay sa lahat ng ating ginagawa, iniisip, sinasabi. Mabigyan natin ng kagalakan ang puso ng Diyos. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo ng lubos-lubusan sa taong nakaraan ng 2023. Hindi niyo po kami pinabayaan. Sa halip, may katiyakan kami na kami sinamahan niyo kung kaya't kami ay may pagpapala na natanggap noon. May pag-iingat, may kapayapaan, may katiyakan. At maging sa taong ito ng 2024, O Diyos, sinabi mo na hindi mo kami iiwan, 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 hindi mo po kami pababayaan, 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 hindi mo po kami pababayaan. At dahil kasama ka namin, Panginoon, anuman ang aming maranasan, kami ay magtatagumpay. Ang katagumpayan ay tiyak, ang katagumpayan ay sigurado dahil kasama ka namin. Hayaan mo, Diyos, na anuman ang aming gawin, gawin namin ito, Panginoon, na nagbibigay ng kagalakan sa iyong puso. Na maparangalan ka, O God, sa lahat ng aming iisipin, sasabihin, ititingin ng aming mga mata at gagawin. O Diyos, kung ito man ay pag-aaral, pagtulong sa aming mga magulang, ito man ay pagtatrabaho, ito man ay relasyon namin sa aming kapwa, O God, sa lahat-lahat ng area ng aming buhay, ay mabigyan ka namin ng karangalan. Salamat po, O Diyos. At dahil dito alam namin na meron kang nakalaan sa bawat isa sa amin at sa aming mga mahal sa buhay.
Tutuparin mo, Panginoon. Ano man ang inihanda mo sa amin sa taong ito ng 2024, ngayon pa lamang ay tinatanggap na po namin. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-iingat, patnubay, pagtatanggol sa anumang gawa ng kadiliman. Salamat po sa inyong kapangyarihan. Salamat po sa katiyakan na kami po'y hindi nyo iniiwan ni pinapabayaan man at kami magtatagumpay sa buhay na ito. At tunay na kami ay pinagpala mo. Kaya po, salamat maging sa aming mga kapatiran sa buong Mountain Movers, Lord, ang mga kabataan, ang bawat pamilya ay pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Patuloy ka pong maparangalan at hayaan mong sa iyo namin ibigay ang lahat ng pasasalamat, kapurihan, karangalan at kadakilaan. Tanging sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa amin, o aming Ama. Ang lahat na matagumpay na mountain movers ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Praise God. Glory to God. God bless you all, mountain movers. See you this year. Bye-bye. God bless.